Magandang hapon. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim at ito po ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo mga kapatid sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, abay present din po kami sa inyong mga telebisyon, sa ating mga Signal subscribers. Kamusta po kayo? Kami po ay present na sa inyong TV sa True TV Channel 19. Yes, 19 po yan. Markahan niyo po yan. At maging syempre, hindi po kami mawawala sa inyong social, sa Facebook at sa YouTube. Hanapin niyo lamang po ang True Network PH. Tutok na kayo mga kapatid. Ngayong araw po ay marami po tayong matututunan. Gusto po namin ay paintindi sa inyo itong isang malaking issue na mahaharapin natin at lagi nating maririnig sa mga balita. Gusto natin maintindihan ano nga ba ito? Paano nga ba gugulong ang kasong ito? Ngayong araw nga po ay kontrobersyal yung ating pag-uusapan itong impeachment. Ayan. December 2, 2024, naisampa po ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Galing po yan sa sectoral groups at inendorso ng Akbayan Party List. Nasundan yan ng complaint mula po sa Makabayan at isa pa mula naman sa religious groups. At nito lamang pong February 5, 215 na mambabatas ang pumirma sa ika-4 na impeachment complaint. Ibig pong sabihin na impeach na po sa mababang kapulungan ang vice-presidente. Agad namang tinransmit po yan sa Senado na magsisilbing impeachment court, kung saan maaaring makonvict o ma-acquit si VP Sara Duterte. Pero wala pa pong usad yan sa Senado hanggang ngayon mga kapatid. Una nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na sa Hulyo pagkatapos na ng SONA nila ito sisimulan. Patuloy na nangangalampag ang ilang mambabatas at grupo na aksyonan na ito. Pero posibleng mas maging komplikado pa ito dahil mismo si VP Sara Duterte po ay nagsampa ang kanilang kampo ng petisyon para harangin ang kanyang impeachment dahil umano sa constitutional issues. Ano nga ba talaga ang sinasabi ng batas tungkol po dito? At bilang mamamayang Pilipino, ano ba ang dapat nating asahan at bantayan? Kailangan po involved tayo lalo na sa mga malalaking issues po na nangyayari sa bansa. Tutok na sa ating programa dahil sagot ko kayo sa usaping batas ngayong araw. Ang ating question of the day, ano ang masasabi nyo sa proseso ng impeachment sa bansa? Gusto ko rin pong malaman kung fully naiintindihan nyo ba, ano nga ba ang impeachment, bakit ini-impeach, sino-sino ba ang pwede lang ma-impeach, yung mga ganito po. Gusto nating, para tayong, magkaklase ngayong, may 1-hour class po tayo mula sa ating expert today. At kung kayo po ay may mga katanungan, hindi klaro sa inyo yung sinasabi ng batas, maaari po kayong magkomento sa ating live stream. Live po kami, of course, sa True Network or sa True TV, sa ating programa. Ayan po, maaari nyo pong i-post yan sa ating Facebook page, mga kapatid. At mamaya po ay ating sasagutin po yan isa-isa. Maaari rin po kayong diretsong tumawag sa amin sa 869, 8689-3289. Okay, take two. 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or sa 8689-3290. Pwede po namin diretsong tanggapin ang inyong mga tawag. Oras natin, 12 minuto, makalipas ang 4:00 ng hapon. Nagsalita pa lamang ako, yun na yun. So bibilisan ko na. Simulan po natin ang ating talakayan mga kapatid. Sabi ko nga po, may eksperto tayo. Kasama po natin dito sa studio, Attorney Jennifer Reyes. Siya po ay isang law professor at constitutional law book author. So
So malalim po ang kanyang kaalaman ukol po dito sa magiging impeachment proceeding ay sa pagdinig sa impeachment ni VP Sara at mari po kayo mag-post ng inyong mga tanong ha. Attorney Reyes, thank you for coming to the program. Good afternoon, Miss Cheryl Cosim, and magandang hapon sa inyong mga viewers and listeners. Okay. Ayan. Ayan. Kaya sabi ko nga, dapat naintindihan ng lahat Kasi yun nga lang sa sa impeachment pa lang Alam ba natin kung ano ibig sabihin ng impeachment, 'di ba? Yes. Tapos nalilito yung mga tao na hindi pa na-impeach. Ayun, akala nila yung final na decision na impeachment din, tanggal na sa pwesto. So, mas paintindi natin. We know na ang impeachment po ay pagpapatalsik ng opisyal, pero hindi lahat pwedeng ma-impeach. So, first, sino-sino lamang ba yung pwedeng ma-impeach? Ayan. Sa ilalim po ng ating saligang batas, no, ang mga public officials po na pwedeng ma-impeach ay ang mga sumusunod. Una na po dyan ang presidente, vice-presidente, members of the constitutional commissions, ombudsman, at mga miyembro ng ating Korte Suprema. Iyan po ang mga public officials na pwedeng ma-impeach under the Constitution, Ms. Cheryl. Okay. Sa simpleng salita, para sa kay ordinaryong Juan de la Cruz, ano ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ayan, magandang tanong, Ms. Cheryl, no? Ang impeachment po, ang ibig lamang pong sabihin nito ay tatanggalin sa kanyang posisyon yung public official na na-impeach. So, hindi po ito kagaya ng criminal case na may conviction or kailangan may guilt beyond reasonable doubt. Ang tanging purpose lamang po ng impeachment ay tanggalin sa pwesto yung public official at hindi na siya mapuesto sa anumang public position in the future. Pero doon sa listahan na sinabi mo, Presidente, VP, binoto yan ng taong bayan Yes, Ms. Pero Cheryl. yung mga iba pang sinabi mo, like yung miyembro ng Supreme Court, Korte Suprema, miyembro ng Ombudsman, at saka ano pa yung isa? Constitutional Ayun, commissions sa po, Constitutional Ms. Cheryl. Commissions, hindi naman sila So, paano, sinong nagdesisyon kung sino na yung mga pwedeng ma-impeach at bakit ito lang yung pwedeng ma-impeach? Well, under our constitution, no, dahil yung ating saligang batas mismo, yung pinakamataas na batas sa bansa, iyon ang nagtakda na ito lamang mga public officials na ito ang pwedeng ma-impeach, then the enumeration is exclusive, Ms. Cheryl. Para naman po doon sa ibang mga public officials na hindi nabanggit doon sa enumeration, they can be removed depende sa batas kung saan sila sakop yung kanilang posisyon. Grounds. Yes. Let's talk about the grounds. Yung na tinatawag na articles of impeachment. Ano ba yung mga grounds para masampahan ka or ng impeachment? Ayan. Ang mga basihan po para ang isang public official ay matanggal by way of impeachment ay unang-una dyan ay culpable violation of the Constitution. Pangalawa, treason, bribery, graft and corruption, and of course, betrayal of public trust and other high crimes. So yan po ang mga grounds sa ilalim ng ating saligang batas para ma-impeach ang isang impeachable officer. Okay. Okay, treason, bribery, graft, and corruption. Okay, ito yung, since itong pinag-uusapan natin, kaya natin pinag-uusapan ng impeachment ngayon ay dahil nga po na-impeach na si VP Sara, mga kapatid, sa Kamara. Ang kine-question ngayon dito ay yung maling paggastos ng pera. Saan po ito babagsak? Well, if the ground. ground po, no, kung hindi naman natin sinasabi, 'di ba, Ms. Cheryl, na Guilty, ginawa niya 'yon. guilty, oo. Kung 'yun po ang basehan nila na maling paggamit ng pondo, well, ito po ay magfo-fall under, of course, betrayal of public trust and culpable violation ng ating saligang batas dahil tandaan po natin, no, public office is public trust.
And public officials must be accountable to the people at all times. So doon po magfo-fall yan, Miss Cheryl, and even sa graft and corruption. Ayan. Oo. So at least 3 grounds na agad, pasok na po agad yon, yung alleged misuse of public funds. Doon po, para makapagsampa ng impeachment sa isang official, ay dapat at kailangan po ba isa lang, pwede na, dalawa ang violate niya doon sa mga grounds na nabanggit nyo? Kahit isa po doon, at least isa lamang po doon sa ground na yon ay maaaring ma-impeach ang isang impeachable public official in the Senate if the Senate will convict the said official. So Paano- kahit isa lamang po. Okay, paano po ang proseso pag nakita na ka-impeach ito or may nagawa itong official na ito na impeachable, sino ang pwedeng magsampa po ng impeachment? Kasi meron din kumalat na listahan na sinasabi at balita na yung mga congressman, yung mga mambabatas, yung isa sa mga nagsimula ng impeachment. Ang napapag-usapan din namin na parang, di ba dapat sila lang ang mag-endorse, taga-endorse ng mambabatas? Ano nga ba ang ano doon, Attorney Reyes? Okay. Yeah, magandang tanong din po. No? Actually po, may 3 pamamaraan para magsampa ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Unang-una po dyan, ayon sa ating saligang batas ay through a verified complaint ng isang miyembro ng mababang kapulungan. So, isa na pong paraan yon. Pangalawa, kahit po tayong mga pribadong mamamayan, maaari din po tayong magsampa ng impeachment complaint as long as may endorsement or resolution na galing sa isang miyembro ng House of Representatives. And pangatlo po, maaari din pong magsampa ng verified complaint ang at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. So yun po ang mga pamamaraan kung paano masisimulan ang impeachment complaint. So, pwede rin pala, basta pumirma. Kaya may mga pirma tayong nakita eh. Yes. At least 1/3. Kumbaga, kasi ito, nagsimula sila sa investigasyon. So, pwedeng yun yung naging basis nila. Pumirma yung 1/3 and then yun, nagpasa sila Yes po. ng impeachment. Okay, with this, yung vote, pagdating po sa botohan, para masabing impeach ang isang official, ilan po dapat ang bumoto sa Kamara? At okay, meron ng nagsampa na sila ng articles of impeachment, 'di ba? Paano na yan gugulo ngayon? Okay, kunwari galing man yan sa isang private individual na in-endorse ng isang congressman, ang mag-endorse ba dito dapat kahit isang congressman lang? Pwede na, Yes, pwede yes, na. Ms. Cheryl. Tapos yung sa 1/3 nga po, okay. Meron articles of impeachment. Paano gumulong yon? Paano sila umabot sa puntong impeach na ang isang individual, ang isang official or sa kaso po ngayon, impeach na si VP Sara sa Kamara? Ito pong may mga pamamaraan po, Ms. Cheryl, no. Unang-una po, kapag nag-file ng verified complaint of impeachment, mapamiyembro ng House of Representatives or isang pribadong mamamayan, basta may resolution or endorsement ng isang miyembro ng mababang kapulungan, gugulong po yan. Dapat ang next na proseso, it must be coupled with Congress's taking of action. Ang ibig pong sabihin nito, hindi po sapat na mag-file lang ng complaint. Kailangan po i-refer ito sa proper committee, specifically the Committee on Justice, para po masabi na na-file na ang isang impeachment complaint. At kapag po yung committee na yon ay nag-submit na ng kanilang report or resolution sa House, magbobotohan na po ngayon ang mga miyembro ng mababang kapulungan, at pag na-achieve ang at least 1/3 of votes ng members of the House of Representatives, the public official will be deemed impeached doon po sa mababang kapulungan. At ngayon po ay magpe-prepare na sila ng articles of impeachment. Doon po nakalagay yung mga grounds, mga basihan kung bakit ma-impeach ang public official, at ito po ay itatransmit na nila
sa Senado. Katulad po ng nabanggit namin kanina sa simula ng programa, 215 votes nga po ang nakuha para po ma-impeach si VP Sara. Kaya agad din itong tinransmit na sa Senate. Pero doon po sa tinransmit nila, bago sila nagbotohan, kasi di ba, doon sa mga balita, hindi, may hinihintay pang isang magsasubmit pa ng impeachment case. Parang several yon. Anong ginawa nila doon? Pinagsama-sama. Ganun po ba ang ideal na gawin? Or pinili lang nila yung tingin nilang pwedeng maraming nag-submit, pero mahina yan. Mahinang mapapatunayan natin na nagkaroon dyan ng graft and corruption, or parang mahina yung bribery, i-out na natin. Ito lang, yung committee rin ba, Attorney Reyes, ang nagdidesisyon yan? Kasi kinonsolidate lahat, diba? Consolidated lahat. Parang tapos pinili nila yung tingin nilang, parang pag sa korte rin, diba? Kayo, nagsasabi kayo na, mahina yung kaso natin, wala tayong masyadong ebidensya o hindi yan tatayo sa korte. Ganon din bang pagdidesisyon bago nila pinagbotohan? Okay. Siguro ang issue kasi ang naririnig ko rin po sa mga balita is that is one of the contentions ng kampo ni VP Sara na baka ma-violate yung 1-year ban rule, or for them, na-violate daw yung 1-year ban rule. Pero sa legal perspective po, Ms. Cheryl, gaya po ng binanggit ko kanina, kapag ang isang complaint, kailangan ma-refer siya sa proper committee para maging automatic siya or mag-qualify siya na isang impeachment complaint. Dahil po sa saligang batas natin, pinagbabawal po kasi ang pagfa-file ng more than one impeachment proceeding sa the same official sa loob ng isang taon. Kung ito pong yung several impeachment complaints na tinutukoy dito ay hindi naman po ni-refer doon sa proper committee or sa Committee on Justice, then hindi po siya pasok doon sa prohibition. And moreover, yung pong House, may authority sila with respect to their internal rules to decide kung ano po talaga yung impeachment complaint na isusulong nila doon sa House. So ngayon po ay nasa na nga po ito, nasa Senado na ito. So, ayan mga kapatid, klaro, impeach na po si VP Sara sa Kamara, sa mababang kapulungan. Kaya dinala na po ito, tinransmit na po ito sa Senate. Ang Senate po ang magsisilbing impeachment court. Okay. Ano naman po ang magiging role? Ano ang mangyayari? Aasahan natin pagdating po sa Senate na. So, parang ang bola nasa Senado na. Yes, ngayon. tama po kayo, Ms. Cheryl. No? Ngayon pong naitransmit na sa Senado, mga kababayan, yung articles of impeachment, the Senate will convene as an impeachment court. Ayan. Impeachment court po sila, at for that purpose, sila po ang may exclusive and sole na kapangyarihan. Ibig pong sabihin nun ay sila lamang ang may authority or kapangyarihan to decide with respect to this impeachment case. Na nagiging diskusyon pa rin na Opo. dapat simulan na agad. Ang sinasabi ng iba, ay sabi nga ni SP Escudero, sa susunod na Kongreso. Pwede ba yun? Kasi ang mga prosecutor, ang lalabas, pagdating sa isang korte, may prosecutor, di ba mga kapatid? Mga mga taga-kamara, House, taga-house. Ngayon, kung sinimulan bang, pagpalagay nating gumulong po ito, nung una kasi parang June 2 after po ng election. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang 19th Congress hindi pa tapos yung 19th Congress niyan. Paano pag nag-20th Congress na? Yung mga prosecutor hindi naman nananalo nung susunod na eleksyon. What happens dun sa mga panel of prosecutor? And then, doon sa magsisilbing impeachment court, judge po ba tawag sa kanila, sa mga senado nila ngayon? Sa mga senador? Tatawagin in ba essence, silang pero yes, impeachment judges, kumbaga. Yun ang tawag sa kanila. Paano kung yung mga magsisilbing impeachment judges, habang hindi pa nagda-20th Congress, meron doon, baka hindi na makabalik sa Senate, diba? Or graduate na, or maiiba. So, paano sila magdedesisyon ngayon ng patas? Or paano masisiguro na
malinis, ano po, yung takbo ng pagdinig. Kasi syempre, nakapag nagsimula na kayo ng several days siguro ng trial. Tapos mamaya sa susunod nag-iba na yung composition ng impeachment court mo, or yung bang mga outgoing at saka yung mga re-electionist man, dapat ba, meron bang nag-i-inhibit? May ganun ba sa impeachment court? Yun ilang mga tanong lamang. Break muna po tayo ng kaunti, mga kapatid. Kung kayo po ay may mga katanungan, na katulad ko na napakaraming tanong, ayan, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw. Ito po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ng inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang masasabi nyo sa proseso ng impeachment sa bansa? Kasama pa rin po natin ang ating legal expert na si Attorney Jennifer Reyes. At kanina na binbin po tayo sa usaping nasa impeachment court na. Ang mga senador po natin ang magsisilbing impeachment judges. Sila po ang magiging impeachment court. Nung na-transmit sa kanila, agad-agad, last day po yata yun ng session, hindi nakasama sa agenda. Kailan ba talaga? May sinasaad ba sa batas? Kung kailan ba talaga dapat dinggin po once transmitted to them ang isang impeachment po? Wala naman pong itinatakdang specific na oras, no, or date. Pero, Ms. Cheryl, napakalinaw kasi sa ating saligang batas. Nakalagay po doon na pag na-transmit na sa Senado yung articles of impeachment, the trial in the Senate shall forthwith proceed. Okay. So ano po ba ang ibig sabihin? yan? Yes po. Mano-nosebleed kami. Yes. Okay po. Ang ibig sabihin po kasi ng forthwith ay, well, madalian, immediately, 'di ba? Agaran, without delay. Sa batas po kasi, Ms. Cheryl, may tinatawag tayo na verba legis rule. Pero papasimplehin po natin, no? Kapag po pinag-aaralan natin or ini-interpret natin ang mga probisyon ng ating saligang batas, it must be understood in its ordinary meaning. Ayan. Yan po ang general rule. Unless technical words are used. So, gaya po ng salitang forthwith, pag tinagalog, immediately. So, walang ambiguity, di ba, Ms. Cheryl? Na klarong-klaro na dapat ay Agad-agad. magsimula agad. Opo. That is my humble legal opinion on the matter. Yan ang sinasaad ng konstitusyon. Okay. Doon sa mga bagay na ka-questioning, kagaya with VP Sara, lahat ba sa Korte Suprema ang takbo? Yung process, yung pag-question na constitutional issues, pagdating nga dun sa pagproseso sa impeachment, sa kanyang impeachment sa Congress, kinwestiyon niya, pwede rin ba itong sinasabi na baka sa 20th Congress na sisimulan ang pagdinig, yun ba, this is something then that can be questioned sa Korte Suprema? Well, first off, karapatan naman po nila, no, ng kahit sino na kumbaga mag-seek ng judicial aid in this specific concern sa Korte Suprema. But for academic purposes po kasi is may tinatawag po kasi tayo na doctrine of separation of powers, no. Okay. As a general rule, hindi po makikialam ang Judicial Department kung wala naman pong nilalabag na constitutional provision ang mga political departments po natin. Magiging political question lamang po sila. Magkakaroon lamang ng karapatan ang Korte Suprema na makialam kung may specific na provision sa saligang batas na violate ng ating mga public official. So nakadepende pa rin po yan, Ms. Cheryl, kung ano ba yung inirereklamo nila na violate. Kung constitutional provision yung violate, of course, the court can review the said matter. However, in my humble legal opinion, kung internal rule ng Kamara ang inyong irereklamo, mabigat,
kumbaga hindi ganun kadaling pakialaman yan. Actually, hindi papakialaman yan ng korte. Ng Kasi korte. pag internal rule, it is subject to modification, to waiver, or even non-compliance by Congress dahil po sila ay binigyan ng authority under the Constitution to determine their own rules and their own proceeding. So nakadepende po kung ano allegedly ang violate ng Kamara. Ang komplikado, di ba, mga kapatid, di ba? Mukhang hindi mabilis kasi iba-iba yung length ng pagdinig sa impeachment. Yung kay Supreme Court Chief Justice Corona, inabot ng 5 months, parang Yes, ganon, 5 tama months. po. Mabilis yung kay dating Pangulong Erap. Mabilis yun. 1 So, month. iba-iba. So, ito hindi natin din alam. Pero kung ganitong may nakabinbin na pag-question ang kampo ni VP Sara, yung ba ay rason para hindi mo na magpatuloy ang Senate o simulan yung kanilang impeachment? Or sabi mo nga, magkahiwalay sila eh. Oo. Well, in my humble opinion, walang impediment, walang nagbabawal sa ating Senado para simulan na agad ang impeachment trial ngayon or agaran. Unless, well, the Supreme Court will issue the, what do you call this? The pertinent TRO, if ever. But in my humble opinion, I doubt it. Hindi sila makikialam. Oo, dahil ito po ay political question eh. Okay, ang magsisilbi, okay, the impeachment court, syempre may prosecutor, tapos may counsel, si VP Sara. Yung pagpili ni VP Sara, I mean, she's free to choose kung sino ang kanyang magiging grupo, legal counsel. Sabi nga, magiging bahagi pa dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit gaano karami sila. Walang issue doon. Yung prosecutor din, ang magiging prosecutor ngayon ay ang Kamara. So, pipili sila ng mga miyembro ng Kamara na magiging prosecutor. Yes, Michelle. Paano po ba pinipili yun? Magmumula ba yun sa Committee on Justice or... Well, just like what I mentioned po a while ago, Ms. Cheryl, no? Discretion ng Kamara, discretion ng mababang kapulungan kung sino yung mga pipiliin nila na prosecutors for the impeachment trial. They can choose from their own members. Maaari din silang mag-hire ng mga pribadong lawyers para sila ay i-assist sa pagpo-prosecute. However, these private lawyers will always be subject to the control and supervision ng mga miyembro ng House of Representatives na napili na maging prosecutor sa kaso or sa trial. midterm elections. Kakaiba yung timing din po ngayon, mga kapatid. Siyempre, yung mga prosecutor natin, nakita na natin yung mga miyembro. Ilan yung napili, Ayan? Pakicheck nga ng mga kongresista natin, Ayan, na magsisilbing prosecutor. Paano kung hindi na sila nanalo ulit? What happens? Well, Papalitan lang? Yes, if their internal rules permit or if again, ito na if internal they can rule. yes, they can formulate their own rules dahil sabi nyo nga po tama yung sinabi nyo, Ms. Cheryl, no? This is a class of its own 'di ba? Ngayon lang po ito mangyayari sa kasaysayan ng bansa natin. First VP, yes. tapos midterm elections pa. Opo. Oo. So under our constitution, Congress has the authority to formulate its own rules and its own rules with respect to its proceedings. So, maaari namang gumawa sila Magpatuloy ng pa mga rin. rules. Or Yes. kunwari pwede, again, sabi nga ni Attorney Reyes, internal rules. So, itong 11 impeachment prosecutors, 11 pala po yung napili, kung hindi man nanalo, pero sila yung nagsimula, ilalagay nila sa rules nila lang, ilalagay nila sa rules na kahit matalo sila, mananatili silang prosecutor. Pwede. Maaari, opo. They can do that as long as walang nasasagasa ang constitutional provision. Okay, alright. Ngayon, pagdating naman sa Senate, sinasabi nila, titingnan pa natin yung rules na gagawin. Anong rules po ang pinag-uusapan pagdating sa impeachment court? At itong rules ba to every Congress or every
impeachment trial, nag-iiba. Talagang ang gumagawa ng rules na ito ay kung sino yung miyembro na magsisilbing impeachment court. Yes, opo, tama yan, Miss Cheryl, no? Doon na naman tayo sa internal rules, Internal no? rules, May okay. discretion po. For example, ang Senado. If wala pa silang bagong rules of impeachment, meron po sila sa kanilang internal rules na pwede nilang i-adopt yung kanilang rules of impeachment na ginamit nila noon. And kung ayaw nila noon, then Or they, may ilan silang gustong baguhin. yes, they again have the authority, the discretion to modify their own internal rules according to the need of the circumstances or of the factual circumstances. Okay. So, maaari po nilang gawin. Kaya nga po, dun sa agam-agam nung iba na, kasi maiiba yung composition ng Senado, hintayin muna natin. Para po sa akin, dahil tayo ay constitutional law professor at author, para po sa akin, sundin nyo muna yung saligang batas. Ano ba muna yung sinasabi ng saligang batas? Sabi ng saligang batas, trial in the Senate shall forthwith proceed. Simulan nyo na muna. And then while you are, during the trial process, doon kayo mag-formulate, doon kayo mag-modify ng inyong mga internal rules of impeachment, basta sundin muna natin ang saligang batas dahil yan po ang pinakamataas paramount law ng ating bansa. Ito po'y bilang isang hindi talaga eksperto po sa batas, bilang isang mamamayan. Tanong ko lang, yung mga internal rules na ginagawa ng Kamara at ng Senado, ito pagiging impeachment court, ay it's a political, sabi nyo nga, process. Hindi ito, so pwedeng hindi maging patas doon sa individual na kagaya with VP Sara. Pwedeng yung mga rules na yon mabend na hindi to the advantage or to the disadvantage of the official. Magandang tanong yan, Ms. Cheryl, no? Pero ang kagandahan din po ng ating Constitution, may safeguards Okay. Tama po yan. With respect to the internal rules, as a general rule, hindi papakialaman yan ng mga korte because of the separation of powers doctrine. However, kagaya po ng botohan sa Senado, kailangan at least 2/3 ng mga senador ay bumoto, di ba po, para ma-convict or ma-impeach sa Senado ang isang public official. For example, 1/3 lang yung bumoto. Tapos in-impeach pa rin nila kahit 1/3 lang yung bumoto. Yun, violation yun ng constitutional provision. Kapag ganun po ang nangyari, may karapatan ang Korte Suprema na makialam. Dahil may hindi na sila kinumply na probisyon ng saligang batas. Pagpalagay po natin nakuha yung 2/3. Kuha yung 2/3. Pero kung kunwari ako yung official na ini-impeach, pagpalagay kung kunwari ako si VP Sara, pero or yung taong bayan, nakita nila na kinonvict nyo siya. Pero tingin namin hindi siya talaga, paano ba siya mako-convict? Meron yan yung mga beyond reasonable doubt, diba? Yung mga ganon. Basta politika Yes. Usapang politika to, numero lang ang pinag-uusapan natin dito. May basihan ba na para bumoto ka na ma-convict itong official na ini-impeach natin ay yung pruweba, yung lakas, yung bigat ng ebidensya naroon. Paano kung hindi pinansin ito ng mga Senado at botohan na lang, kampi-kampihan na lang? Ganun naman talagang lumalabas dito. It's a numbers game. Yes, I agree with that, no, Ms. Cheryl. Gaya nga ng Pwede sinabi... ko bang questionin yun? Sorry, kung ako yung in-impeach. At kayo bumoto ng 2/3. Ang hina-hina ng kaso, yung gano'n. Or ang hina-hina ng ebidensya. Saan ako pwedeng tumakbo? Ayan, yan po yung sinasabi natin na dahil ang impeachment trial po ay it's a class of its own, no? Hindi ito criminal case na kailangan guilt beyond reasonable doubt. Hindi ito civil case na preponderance of evidence ang hinahanap or padamihan ng ebidensya. Dinesign po ito ng framers ng ating saligang batas na either you convict him or her or not. Yun lamang ang basehan.
Walang specific na quantum of evidence, kumbaga, na hinihingi ang saligang batas. Because quintessentially, it is political in nature. Yung pong mga rules of procedure na kadalasang ginagamit sa mga korte ay hindi applicable kapag impeachment process ang pinag-uusapan. Hindi, bibilangin mo na lamang. Ilan bang kakampi ng ganito at kakampi ko dyan? Mahina ako dyan. Mukhang may impeach. Okay, kung ganon. Siyempre, didiskarte ka ng sarili mo, ha? Kung ikaw yung official na harap dito sa impeachment court, paano kung hindi pa po siya, still, she remains as VP, no? Kahit na na-impeach sa Yes po. sa Kamara. Pag na-convict siya, doon siya matatanggal bilang VP natin. Yes po. At hindi na siya makakahawak ng kahit o makakatakbo na, Hindi na sa eleksyon or kahit na appointed, kahit anong Public position. public possession. Kahit na anong government possession, hindi pwede Yes. na siyang, kunwari ngayon, binabalanse ko na, check ko na, mag-resign na lang ako bilang VP. Kasi, pag ako'y, kinonvict nyo, kunwari ako si VP, ako yung VP nyo, ako yung VP, hindi, pag na-convict ako dyan, hindi na ako makakatakbo. Gusto ko pa tumakbo sa susunod na eleksyon. Magpe-presidente pa ako si VP Cheryl, kunwari, diba? Sample. Pag kinonvict mo ako dyan, wala na. Bibitaw na lang ako. Magre-resign na lang ako as VP. And what happens doon sa trial? Ayan, yan yung exciting part, no, Okay. Miss Cheryl. Kasi nga po, nung mga nakaraan, yung mga impeachable officers na tinangkang i-impeach noon, like si Merceditas Gutierrez, former COMELEC Chairman Bautista, when they resigned, hindi na natuloy yung impeachment trial laban sa kanila, right? So ito rin yung view ng ilan na, okay, pag nag-resign siya, then hindi na, moot and academic na yung impeachment, hindi na kailangang mag-impeachment trial. But there's also another view which I agree with. Kasi po, para sa akin, kahit mag-resign ng isang public official na ini-impeach, dapat ay ituloy pa rin natin yung impeachment trial sa Senado. Bakit? Dahil hindi lamang naman po pagpapatalsik sa pwesto ang parusa when it comes to impeachment. May kaakibat po yan na perpetual disqualification to be appointed or elected in any public position under the Republic of the Philippines. So, mawawala ng saysay yung spirit ng batas, yung intention ng mga framers ng ating konstitusyon kung every time na may magkakaso or may magfa-file ng impeachment rather sa isang public official, pwede na lang pala siyang mag-resign na lang lagi para hindi matuloy yung impeachment and at the same time, makatakbo pa siya in the future. May sinasabi ba doon ng konstitusyon or it will depend doon sa internal rules kung dapat whether pag ba nag-resign ang isang dinidinig natin sa impeachment court ay mag-resign ay hihinto na natin yung pagdinig dito ng walang final decision? Pwede nilang gawan sa kanilang internal rules and at the same time, dyan na papasok ang Korte Suprema. Pwede nilang i-interpret dahil sila ang tagapagbigay ng buhay kumbaga. Sila ang nag-i-interpret at nagbibigay ng buhay sa spirit ng ating mga batas, Ms. Cheryl. That's why it's an interesting topic na ngayon lang nagkaroon ng ganitong kontrobersiya sa kasaysayan ng bansa natin. But in my humble opinion, again, I believe that even if the public official subject of the impeachment resigns, dapat ituloy pa rin yung impeachment trial. Mga kapatid, napakahaba palang usapin ito, di ba? Ang dami nating natututunan. Dapat pala dito ilang episodes natin pag-uusapan. Break muna po tayo ng kaunti. Habol po kayo sa pagkomento or sa inyong tanong. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita.
Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim. Napakarami pa po nating pwedeng himayin, pag-usapan ukol po dito sa impeachment process po dito sa bansa, mga kapatid. And we're glad na kasama po natin ang ating expert na si Attorney Jennifer Reyes. Pero hindi po pala natin tatapos to ng isang oras na usapan lang para talagang mahimay natin at maintindihan. Ano po. Well, hihintayin na lang natin. Sabi nyo nga, pag titingnan natin, dapat immediately simulan na yung pagdinig. Pero nasa kanila ang bola. Nasa kanilang mga kamay. But can someone, may nagsampa na ba maayan? Parang pwede ba nilang questionin sa Korte Suprema na ang tagal-tagal magsimula ng impeachment court ng mga senador ng Senate sa pagdinig o mag-convene as impeachment court. Yun ba, can that be questioned sa Korte Suprema po? Yes. As far as I know, Miss Cheryl, no, parang may nag-file na nga po no, ng petition for mandamus, if I'm not mistaken, na they are seeking sa Korte Suprema na kumbaga utusan itong Senado na kailangan simulan na agad ang impeachment trial dahil ito ay nakalagay, nakasulat sa ating saligang batas. And in my humble opinion, since nakalagay siya sa Constitution, then there is basis para utusan na or i-order ang Senado na simulan na ito dahil klarong-klaro po ang nakalagay sa saligang batas. Okay, pagdating po doon sa pagdinig, meron ba yan, internal rules na naman ba yan na kailangan tapusin natin yan sa loob ng 1 buwan, 3 buwan, or basta, kahit na abutin ng taon yan, nasa Senado pa rin po yun. Yes, unfortunately, I believe nasa sa kanila po yun, no, Ms. Cheryl. Nasa sa discretion, again, ng Senado kung gaano katagal nila matatapos ang impeachment trial once it commences in the Senate. Okay. Yung ating mga netizens, si Jesus Emmanuel, ano pong gagawin ng mga senators mula ngayon hanggang June or July? Ganyan ba't katagal talaga ang recess? Ay, opo! Baka hindi nyo alam, pag-usapan natin yan, Ayen. Sa isang taon, gaano kadalas ang minsan? Hindi. Gaano kadalas at gaano katagal ang break po ng ating mga senador at mga kongresista? Ang tagal! Sarap ng... Oo! Ayan, yun nga. Diba? Ayan, recess po, wala po tayong magagawa talaga. Ayan, si Ronald Tumbaga, ang say ko po, dapat matuloy at bilisan ng impeachment process para mabigyang hustisya ang mga Pilipino na taxpayer. Hindi dapat konsintihin ang ganoong kaso sa pondong bayan para hindi pamarisan ang susunod na mga politiko at mga leader ng pamahalaan. Si Marisa Picardo, bakit naman i-impeach si VP Sara? Wala naman siyang ginawa. Mas lalo lang maghihirap ang Pilipinas. Malaking gastos kasi yan, imbis na magkaisa. Si Enrique Vista, para sa akin dapat nabigyan ng pansin ng Senado ang isinampang impeachment laban kay VP Sara dahil yan ang sinasabi ng saligang batas. Masilamuot ito dahil habang talakayan. Oo nga po, ito nga lang, mahaba na yung talakayan po natin. Si Mark Mendez, mas malalaking problema ang bansa kaysa sa impeachment. Marami rin naman pong natulungan si VP Sara. Si Jenjen Santos, sundin na lang kung ano ang nasa batas. Sabi nga ni attorney, dapat forthwith. Di dapat simulan na kahit naka-break, i-acquit kung walang sala pero sundin ang batas. Pero hindi po sila magsi-special session. Wala daw silang special sessions, diba? Pero kung gugustuhin nila, pwede po. Totoo, pwede po. Kahit during the break. Yes. But syempre, again, it's the midterm elections. So, paano mo makukumbinsi sila? Meron po diyang mga tumatakbo for re-election. Si Jocelyn Grefalda, mas dapat bigyan ng pansin ang BICAM report issue, bilyong-bilyong pera ng taxpayers ang kinukulimbat ng mga kawatan. Yun nga yung sinasabi, para daw mapagtakban. Kaya pinupush itong impeachment para mapagtakpan yung mga blanco sa budget po natin, sa national budget.
mga ay, pabati. Okay, Benjamin Gutierrez, hello. Ramel Maluto, Lolita Naranjo, Chan Christian Abrera, and Vincent Melessa Salve. Hello, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po tayo sa oras? Siguro, attorney, siguro, magandang balikan natin ito ulit or magkaroon tayo ng another episode on this para pag-usapan natin yung grounds. Yes. 'Di ba? Intindihin ng mga tao isa-isa, ano ba tong mga grounds na ito ng impeachment? At ano ba yung kinakaharap? Ano ba daw ang sinasabi? Bakit nila in-impeach si VP? Ano daw yung mga na-violate natin? Na-violate niya, balikan po natin yan para mas maintindihan nyo once na umusad na ang pagdinig sa impeachment trial po ni VP Sara. Baka po may huli tayong paalala sa ating mga listeners and sa ating mga viewers on this issue. Oh yes, thank you so much Ms. Cheryl for guesting me, and tama po yun, no? Salamat po sa panonood ng programa ni Ms. Cheryl Cosim. Napaka-importante po na kayo po ay may kaalaman sa mga nangyayari sa ating bayan dahil hindi lamang po buhay natin, buhay ng mga future generations. Kumbaga ang nakasalalay sa kung ano mang magiging outcome ng mga national issues. So, patuloy po tayong maging curious at makialam sa mga nangyayari sa Pilipinas. And thank you so much for having me again on this show. Mga kapatid, promise, once po na magiraong malaking development, we'll have another episode on this kasi marami pa po sana tayong pwedeng mapag-usapan, 'di ba? Sakaling ma-impeach, anong mangyayari? Sinong papalit, 'di ba? Or hindi ma-impeach, anong mangyayari? Or pwede bang buweltahan ng ini-impeach ay ng kino-convict sa impeachment ang isang opisyal na balikan niya yung mga nag-impeach sa kanya or yung duminig sa kanyang kaso bilang isang individual din, isang citizen po ng bansa. Yung mga ganong bagay, ang dami nating pwedeng pag-usapan. But thank you for joining us, Attorney Jennifer Reyes. Mga kapatid, siya po ay law professor at constitutional law book author. Salamat po sa inyong pagtutok. Diyan po nagtatapos ang isang oras nating tanungan at sagutan. Magkita-kits po tayo ulit bukas. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita.